abogado siya, may kaalaman siya. Alam niyo yun ang ano doon, palagi ko malaking bagay. Not that pagiging bias ko sa pagiging abogado, no po. Kasi, bakit? Kasi po meron dyan didetermine niya admissibility initially. May mga objections po. Pinag-aaralan po kasi sa eskwela yan eh. Sa law school. Tapos yung mga paano ba magpresenta ng ebidensya, paano ba niya i-interrupt yan? Ganun po yun. Ano ba yung papipresenta niyang ebidensya? Malaking bagay po yun. Kaya sa tingin ko, bilang abogado, meron siyang may ko-contribute dun sa order sa proseso doon sa Senado. Siyempre, hindi titigil sa bila, kakambito, kaalyado. Siguro tingnan natin kung paano niya i-handle to. In fact, he was very public naman in saying, sabi niya, gagawin ko to ayon dun sa rules, di ba? Sinasabi niya yun. Maaga pa ho para sabihin natin. Kasi yung sasabihin ko ngayon, ay maaaring haka-haka pa lamang. Di ba? Kasi hindi pa natin nakikita actuation niya eh. Yung ano niya, yung kanyang, tinitignan ko lamang ito ayon sa kanyang background at sa kanyang track record. Okay? So kung, siyempre sabihin lang, kakampi niya ano yun eh. Tingnan ho natin, bigyan natin ng pagkakataon in the same manner na lahat ng Senate President, binigyan naman natin ng pagkakataon, di ba? Binigyan natin yung dating Senate President. Kung siya naman ay mabuno noon, hindi nagkapalitan, bibigyan natin rin siya ng paggalak. So bilang mga Pilipino o citizens, kailangan galangin natin ang institusyon. Kung sila yung leader for the time being, galangin natin at bigyan natin sila ng ano yung taong dito, ng confidence na sana gawin nila yung dapat nila. Oras mo ito. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Tranquil Salvador, dati pong defense lawyer ng Corona impeachment trial. Attorney, magandang umaga po at welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo, Jade and Admar, at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong umaga. Opo. Attorney, bilang dating defense lawyer nga ng dating SC Chief Justice sa Corona, ano ho ang nakikita po ninyo ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, I think ito sa tingin ko, itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung maobserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Ano, umiinit o umiigting yung usapin nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Makita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig kasi sa aking pananaw, kailangan ito ay umabot sa kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Para po yung proseso, pinipilit nilang maintindihan ng Pilipino ito. At the same time, depending on which side they are with, gusto nila yun ang marinig. Ng tulad natin, na ordinaryong Pilipino. Opo. Doon sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Attorney, ano yung pinaka-pangunahing issue na sa tingin po ninyo ang mabigat laban sa Vice Presidente? Ayoko gamitin yung salitang mabigat. Pero sa tingin ko, isa sa important issue na haharapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Okay? Kasi itong bagay na ito, ilang beses nang tinalakay in the past, kung naalala ninyo. Nung panahon ni Chief Justice Corona, naging isang malaking usapin ito. At ito lamang ang artikulo na pinagbotohan, kung maalala ninyo. So, madali itong i-capture ng kamalayan ng nating Pilipino kasi pera, SALN, reporting. Naalala ninyo rin po, nung panahon ni dating Chief Justice Sereno, although hindi ito nagpunta sa trial sa Senado, naging malaking usapin rin po ito dun sa co-warrant to action niya sa Supreme Court. Pero po nung sinuri ito sa Committee on Justice doon, yung kay CJ Sereno, yun po rin ang pinag-usapan. Bakit hindi mo na i-report or na i-submit yung mga salin mo mula dun sa universidad kung saan ka nagtuturo ng mga panahon na yun? So makita nyo, ito yung sa tingin ko, usapin na iaangat dito sa trial. At ano naman po yung sa inyo lamang na inaasahan po ninyong nakikita po ninyong magiging strategy kaya ng kampo ng pangalawang Pangulo? Well, alam mo, very interesting kung anong gagawin nila. No? Kasi base sa aking experience, alam nyo, pag yan nailabas na sa publiko,
minsan kasi mahirap i-synthesize ng publiko pag napakaraming information. Tapos siyempre sasabayan pa yan ng mga soundbite, sasabayan pa yan ng artwork, okay? Yung art card na nakikita natin sa social media, yung tao parang, gano'n na ba yun? Ito na ba yung nangyayari dito? Ito ba ang pagkakasala niya? Yun ang greatest challenge nila eh. Kasi nandun na sa trial, tapos nandun nila sa nandun pa sa social media, tsaka sa mainstream media. Kung ako kung ako yung nasa side nila, hindi naman ako kasama rito sa usaping ito, no? Titingnan kong mabuti yung aspeto na yan. Paano ko mailalatag sa kanila at sa publiko, di lang sa mga senador, yung aspeto na ito na ang titingnan ng tao, potentially, may punto nga eh. Alam mo yung ganon? Ganon dapat. Kasi kung hindi, ang lalabas sa isipan ng tao, laki nga no, ba't ganun? Bakit hindi ni-report? Alam niyo yun, yung discussion napaka-simplistic. So madaling maintindihan ng dating ordinaryong mamamayan. Napakahalaga yung public opinion dito sa impeachment Tama ka doon. trial. Yeah. Actually, tama ka doon kasi, alam mo, yung siyempre mga senador yan, mga politician yan, hindi naman natin may tatanggi yun, tama? Politician sila. And therefore, sa bawat galaw ng mamamayan, sa bawat pulso ng mamamayan, magalit, matuwa ang mamamayan, apektado sila. And therefore, a lot of these people there, mga senador, lalo pa yung medyo sasabihin natin na hindi pa sila sure, pinag-aaralan pa nila, tumatansya pa sila, tinitingnan nila kung saan ang palo niyan. Pag nakita nila yung paggalit ng tao, ay, galit din ako. Hindi ko sinasabing nila titingnan ng ebidensya, ha? Pero these are politicians. Remember, ang proseso ng impeachment ay legal, konstitusyonal, at politikal. Hindi natin maiiwasan yun. Yung legal, yan, dumadaan yung proseso, may writ of summons, sasagutin na, at yung mga iba pang proseso dyan. Pangalawa, yung konstitusyonal, dun sa framework ka lamang ng konstitusyon. At meron silang rules of impeachment na ayon din sa framework ng konstitusyon. Yung pangatlo, yung politikal. In fact, ito ang pinakamahirap basahin eh. Alam niyo, to be honest. Kasi itong mga to, hindi natin maririnig talaga kung paano sila nag-uusap. Paano sila nagsa-side talk. Meron ba silang backdoor negotiation? Hindi na natin malalaman yan. Malalaman na lang natin yung boto nila. After, sa pananaw ng tao, syempre, ang presentation nila sa tao, alam mo, lahat yan tinignan namin at pinakinggan namin. Pero malaking bagay kasi yung pulso ng mamamayan dito. Hindi natin may tatanggi yun. Kumpara mo last time sa panahon po ninyo, attorney, yung corona impeachment trial, hindi pa ganoon katindi yung social media? Tama ka. At, Alam mo, sige, pagpatuloy mo. Yes, Sorry. Opo. At ngayon, ang kalaban, maraming nagpapakalat ng fake news. Alam niyo, mabigat talaga. Ako masasabi ko, no, from my experience noong 2012, nung kasi 2012, ang binabantayan namin, mainstream, broadsheet, tabloid, radyo, TV, yun lamang eh. Yung social media, batang-bata pa noon. Hindi pa ganito katindi. Meron noon mga Instagram, mga opinion, pero hindi ganito ka-organized. Noon ang worry lang namin is baka ma-filter yung sinabi namin ng editor ng TV, ma-filter ng editor ng dyaryo, na maaring hindi lumabas yung sinabi ko. O kung lalabas man, dun sa bahagi ng dyaryo na walang taong intensyon, walang kagustuhan basahin ng tao. Kasi nasa sulok eh. Nasa ilalim eh. Yun ang mga worry namin noon. Ngayon, medyo tama ka. Ang information kung saan gagaling. Opo. At pagdating sa botohan, na sabi mo nga, may halong politika talaga ang impeachment trial, ay possible ma-influensyahan yung boto ng mga senator judges po nito. Yes, kaya nga po makikita nyo, pinaiigting yung public discussion eh. Napansin nyo? Pinaiigting. Ano yan? Paabutin yan sa boiling point, yung discussion na yan. Para yung tao, ito, tama. Tama. Meron silang tama yung kanilang linya. So, yung tao ngayon, nadadala doon eh. Depende pa. Sa tao pa, depende pa kung ano yung niyan. Ano yung ramdam niya. Alam niyo? Meron kasing mga full political may political following rin ng mga ordinaryong tao. May mga sinusunduan. Ito parang gusto ko ito. Tapos ito parang mali-mali sinasabi nito. Kaya napaka-sensitive po nitong sitwasyon na ito. At lalo pa minsan,
ang tao, dahil nga sa dami na rin ang ating ginagawa, meron tayong mga trabaho, hindi naman tayo pwede makinig sa news na maghapon, hindi rin natin mapanood yung mga nangyayari sa Kongreso, dyan sa House o sa Senado na maghapon. So umaasa sila sa mga taong, yung mga tinatawag nating talking heads. Yung mga katulad namin. Kaya malaki yung obligasyon namin yung pag natatanong kami, dapat as much as possible, bigyan natin ng insight yung mga tao para mag-isip sila. Hindi natin dapat ipipilit sa kanila ang opinion ko. Hindi dapat, sa tingin ko hindi ko dapat ipilit. Dapat bigyan ko sila ng pagkakataon na mag-isip. At dahil kailangan lang i-share natin, ilatag natin sa kanila mga information para bilang mamamayan malalaman nila, tama, ito ata nangyayari, hindi ata ito. Pero hindi ko dapat siya isubo sa kanila. Opo. Pwede ho bang maging, kasi madalas po doon sa Senado, nakikita po natin karamihan din ay mga kalyado ng pangalawang Pangulo. Opo. Sila ngayon senator judges na at may mga nagsasabi nga, baka daw mag-abogado sila sa pangalawang Pangulo. Well, alam nyo, hindi ko sinasabing mangyayari, pero nga, human as we are, talagang may pagkakataon na lalabas yon. Okay? Lalabas yon. Kaya nga kung makikita mo, ang pinagtatalunan ngayon, mababago ba yung pinuno? Nakita nyo yung pinag-uusapan. Yes. Minority, majority. Nakita nyo, walang tigil. Kapapalit lang ng Senate President, pero pinag-uusapan lang, papalitan ba? Sinong papalit? Sinong lilipat sa kabila? Alam mo kasi, paliwanag natin sa kanila, ano bang kahalagahan ng isang presiding officer? Kasi ang presiding officer, imagine niyo kung yan ang judge, siya initially magro-rule yan eh. So may mga ebidensya na pwede hindi lumabas. Depende kung paano niya i-appreciate yun. Kanya sabihin niya, admissible ba yan? Initially sabihin niya, hindi yan admissible, hindi lalabas. Ngayon, merong mag-o-object na senador, for instance, sabihin niya, hindi, let's make a vote. So magdidiscuss sila. Bawat isa, pakikinggan, yung mga gusto magsalita, mga 2 minutes. Tapos pagbobotohan. Kasi ang magkakaroon niya, parang may timon eh. Yung presiding officer, parang timon sa Tagalog. Siya yung magdadala kung saan. Which is the truth, kasi ikaw ang nakaupo dun eh. Kaya nakita nyo, pag sa impeachment ng Pangulo ng Pilipinas, ayon sa saligang batas, ang Chief Justice sa upo. Kaya lang any impeachable officer lower than the President of the Republic, Senate President ang upo. Siyempre ina-assume natin bago po putulin itong discussion kung ito. Siyempre inaasahan natin that all of them will act in a fair and objective manner. Yun ang ating pangarap, yun ang ating dasal, di ba? Pero sana hindi sila madala ng kanilang political relationships or affiliations. Opo, pero personally, kayo attorney kung tatanungin, ang setup ngayon ng Senado sa ilalim po ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa tingin po ninyo magiging patas naman ang alam niyo po, ito masabi ko, kasi this is something that is ongoing. Hindi pa nangyayari yung trial eh. Pero titignan po as an outsider na abogado siya, may kaalaman siya. Alam niyo, yun ang doon, palagi kong malaking bagay. Not that pagiging bias ko sa pagiging abogado, po. Kasi, bakit? Kasi po meron dyan didetermine niya admissibility initially. May mga objections po. Pinag-aaralan po kasi sa eskwela yan eh. Sa law school. Tapos yung mga paano ba magpresenta ng ebidensya? Paano ba niya i-interrupt yan? Ganun po yun. Ano ba yung papipresenta niyang ebidensya? Malaking bagay po yun. Kaya sa tingin ko, bilang abogado, meron siyang may co-contribute dun sa order sa proseso doon sa Senado. Siyempre, hindi titigil sa bila, kakambito, kaalyado. Siguro tingnan natin kung paano niya i-handle to. In fact, he was very public naman in saying, sabi niya, gagawin ko to ayon dun sa rules, di ba? Sinasabi niya yun. Maaga pa ho para sabihin natin. Kasi yung sasabihin ko ngayon, ay maaring haka-haka pa lamang. Di ba? Kasi hindi pa natin nakikita actuation niya eh. Yung niya, yung kanyang, tinitignan ko lamang ito ayon sa kanyang background at sa kanyang track record. Okay? So kung, siyempre sabihin lang, kakampi niya yan eh. Tingnan ho natin, bigyan natin ng pagkakataon in the same manner na lahat ng Senate President, binigyan naman natin ng pagkakataon, di ba? Binigyan natin yung dating Senate President. Kung siya naman ay mabuno noon, hindi nagkapalitan, bibigyan natin rin siya ng paggalak. So bilang mga Pilipino o citizens, kailangan galangin natin ang institusyon. Kung sila yung leader for the time being, galangin natin at bigyan natin sila ng yung tawag dito, ng confidence na sana gawin nila yung dapat nilang gawin. Yun po yun.
Opo, attorney, baka ma-ad hominem po tayo dahil sabi mo nga dapat may legal background yung pagiging Oo, Senate hindi, President at yun, mamamahala nito. nasabi ko lamang yon na sana ganoon. Kasi nga, yung kay Chief Justice Corona, si Chief Justice Corona ay si JPE, Juan Ponce Enrile, di ba? Yung mga iba, lahat naman yan pwede, kahit nga si Senator Soto, handa na sila nun, di ba? Meron nga silang impeachment manager sana, si Senator Yes. Kiko. Lahat yan ay pwedeng gawin, kaya lang sinasabi natin, kung gusto natin, hindi natin sinasabi na magiging mas maayos kung abogado. Pero sinasabi natin na baka may kaunting tulong ang kaunting kasanayan sa batas. Pero sabi nga nila, let's say, kahit sino sa kanila, kumuha na lang sila ng consultant advisor para pagharap nila doon sa mga yun, mari-resolve. Ganun po yun. Ayun. Attorney, bago ko lang pasa kay Partner Admar. Ngayon ay bago po nangyari itong pag-aproba nga, o itong articles of impeachment, ay yung public mismo, mga rally nakikita po natin. Siguro aware po kayo, namomonitor po ninyo, kaliwat kanan po yung mga rally at may isang relihiyon nga ay nagkaroon ng malaking protesta na kumukontra dito sa impeachment. Hindi ho ba sapat yun para mapag-isipan? Alam niyo, mapigilan? laging meron. Kahit noong panahon ni Chief Justice Corona, may malaking rally noon eh. Pero at the end of the day, we work within the bounds of the rule of law. Alam niyo ho yan, we work within the bounds of the rule of law. Pipilitin natin regardless yung ating mga pagtutuda, ating mga speculation, yung ating mga inisip na baka ganito, baka ganyan. For our institutions to be strong, kailangan ho magtiwala tayo. Ang katotohanan, bata pa ho tayo as a nation. Kung titignan ninyo, mula nung naging malaya tayo, ay bata po tayong nation. So ito po sa pananaw ko, part of our growing up pains. Okay? Proseso po ito. At bilang mamamayan, yun po, kaya nga binabanggit ko, maging mapagmasid tayo. Tingnan natin. Hindi po yan instant, pero siguro kung sisimulan natin ngayon, lalo pa yung mga bata na mga kolehiyo, na nasa mga young professionals, and they will participate, they will be heard, without trying talaga not to be biased and prejudiced na mag-conclude na hindi naman nila pa naririnig masyado yung facts. Palagay ko, in time, we will mature as a nation. Huwag po tayo matakot dito sa proseso. Although minsan alam ko na nakaka-frustrate. May mga tao na frustrate sila. Narinig ko yan. Sabi nila, bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang isang bansa na katulad natin, there is a process of maturity. Na hopefully, tulong-tulong tayo, huwag tayo makadagdag dun sa hindi pagkakaintindihan dun sa gulo, di po ba? Sa tingin ko, ganun dapat ang ating gagawin bilang mamamayang Pilipino. Opo. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Kung maalala natin, si Attorney ay minsan nang nakapagprograma sa DZAR, Sunshine Radio pa noon dito. 2013, after ng Renato Yes, Corona tama. Ayun. trial. Dati Legally may yours, segment tranquil. lamang Naalala ko, ako. Attorney. Opo. May segment lamang ako, no? Tama. Nandyan po. Opo. Magandang umaga. Opo. Attorney, hindi pa ba sapat yung yung naging diskusyon during sa impeachment trial ni Corona at ang pagbasura ng Sandigan Bayan patungkol doon sa kaso na ipinupukol dito kay dating Chief Justice Corona. Dito sa isyong ipinupukol nila naman kay Vice President Sara Duterte patungkol sa Salen. Alam mo, maganda yung tanong mo. Alam mo kasi yung noong 2012, di ba, na-convict siya, di ba? Patapos po ron. Kasi yung kasunod, pag na-convict ka po dyan sa isang impeachment trial na iyan, bumoto sila. Ano ka na? Kumbaga wala ka na sa iyong pwesto. Ngayon, ang kasunod po niyan, hindi kasamang nafa-file ka ng kaso, fa-file ka na ng kung ano-anong kaso. Kung sa tingin nila may violation ka, na-file ng civil forfeiture, na-file niya ng tax, doon sa Court of Tax Appeals, meron siya sa Sandigan Bayan. Lahat po na-dismiss na. Tapos yung huli nga, yung sinabi mo dyan, yung sa Sandigan Bayan, sinabi na wala siyang sala. At yung perang nasa kanya, maaaring hindi man niya na-deklara sa Salen, ay hindi niya kinuha. Yun po yung sinabi. Kaya nga siya na hindi nga na-forfeit yung mga property niya. Ngayon, yun ho ang masakit sa prosesong ito. Kaya nga sinabi ko nga, may political complexion na hindi naman natin tatanggi kahit Supreme Court, nagsabi po niyan. Biro mo, kung mangyari sa iyan, you will have to go through a process. Isang dekada po hinarap ng pamilya niya yun.
ni Chief Justice Corona, isang dekada po yun. Tama kayo, 2022, nung nasabing wala siyang sala, na yung perang yun ay pera nila. At ang pagkakamali niya lamang ay yung oversight na hindi niya naideklara. Imagine mo yon. Ngayon, hindi po kasi natin pwede na yung mga previous situations, no, pumapaliwanag ko po, na involving ibang tao, ay gagamitin po rito para sabihin, may ganyan rin naman ang mangyayari. Hindi po ba? Hindi. So, ang mabigat dito, harapin talaga ng pangalawang Pangulo ito. Itong challenge na ito. Kaya nga po, palagi ko, ang kanyang team inaaral ngayong mabuti, siya ba ay lalabas? Siya ba ay hindi lalabas? Mga abogado lamang? Pati-testify ba namin siya later on? Ma'am, this is a very challenging time for her. Sa tingin ko po as a team para i-process. Kasi kami dinaanan din namin yan noong araw. Opo. Attorney, so ibig sabihin po, doon po sa naging pangyayari sa impeachment kay Corona po, hindi ibig sabihin na nag-vote sila na guilty dito sa inaakusahan, talagang meron talaga siyang kasalanang nagawa. Kasi ang ending, nabasura din sa korte mismo, attorney. Yun naman, tama. Paliwanag lang po natin na yung nangyari kasi doon talaga is sinuri kung may dahilan para kuhanin ng pamahalaan yung mga properties nila. Kasi kung ito nga ay ill-gotten wealth, unexplained wealth, dapat ay hindi sapat doon sa kanyang income, dapat bawiin ng pamahalaan. Di ba? Ganun yun. Pero sinabi, wala nga kadahilanan doon. Ang lamang ang mabigat dito nga, katulad na nabanggit ko, yung nangyari na yung consequence. Anong consequence? Natanggal na siya Di po ba? Natanggal na siya. Ito po yung hinaharap natin ngayon sa pangalawang Pangulo. May proseso and then hindi natin alam kung ano magiging outcome pero dadaanan po nila yun. Yun ang medyo challenging po dyan. Opo. Now ngayon, during sa Corona trial po, attorney, meron pong lumutang din na mga issue patungkol doon sa mga political bribe para sa boto against or pabor sa impeachment. Maaari po ba itong maiwasan or maaari din bang meron din kaugnay po dito? Attorney, ano masasabi niyo po? Naalala mo yun. Naalala ko yun Noong that was February of 2012. Alala ko yun. Na kung saan may mga, let me share with you, may mga gano'ng balita. Umugong, di ba? Umugong. Patapos po noon, nagkaroon nga kami ng parang public statement, press conference, at may mga kasama kami na pinagpaliwanag. Alala ko yun, pinagpaliwanag. Bakit gano'n? Kasi nga ako noon, parang wala ako doon sa initial meeting na yon. Kaya nung nag-press ko, hindi ako nagsalita kasi hindi ko alam ang punong dulo Nagsalita ako out of town Pero pinagpaliwanag ang iba naming mga kasama. Yung ganyan kasi, sa aking pananaw bilang abogado, laging may lumulutang na mga ganito ba, ganyan. Sa akin yan, kailangan patunayan. Ilabas ang usapin. Kung may magpapatotoo, ilabas nila. Ganun po yon. Kasi pag nilabas nila, let the public determine kung tama ba o hindi. Eventually, kung mafa-file ng kaso, yung mga yun, hindi fa-file nila ng kaso. Ganun po yun. Opo, dito naman po sa hiling ng minorya na baka ma-reconsider kasi ang decision po ng impeachment court dito kay Vice President Sara Duterte ay sa July 6 po mag-uumpisa. Parang natatagalan yung nasa prosecution team. Sa tingin nyo po, pasok pa rin ito sa forthwith doon sa nababanggit ng Supreme Court kamakailan na desisyon, attorney? Alam nyo, tama ka doon. Pinaliwanag niya yan ng Supreme Court, yung sa Generillo versus Senate. Okay? Finailan, kung naalala ninyo, dahil pinipilit nila na, uy, forthwith, mag-trial na kayo, mag-form na kayo, mag-convene na kayo sa impeachment court. So, finailan nila ng mandamus ang Senado. Yung unang impeachment laban kay VP Sara, naalala ninyo. Ngayon, it took some time na inaral ng Korte Suprema. Ngayon naglabas sila parang parang nitong nakaraan, mga weeks lang ago na nilabas ng Korte Suprema. At sinabi roon na ang ibig sabihin noon is reasonable time depending on the circumstances of each case. So alam niyo naman, depende. Katulad ngayon. Katulad noon, pakita natin, noon ay mag-e-eleksyon
magkakaroon na mahabang recess. Naalala niyo yung 2025, magkakaroon na mahabang recess pag-eleksyon. Patapos po doon, bumalik, di ba? Bumalik sila nung matapos na eleksyon. Tapos gusto nila mag-convene. Kung maalala ko, may mga punto doon sa articles of impeachment na ibinalik para i-correct nila. So, bakit ko sinabi to? Kasi mismo ang Supreme Court, sinabi nila, ginagalang nila ang Senado as an independent body, as a co-equal body, at sila magdi-determine kung ano yung reasonable time ayon sa mga circumstances. Eh ngayon naman nung na-file na, nakita naman na pinasagot na, nag-convene na sila, di po ba? At sa July 6, malamang baka di-determine na nila kung magpe-pre-trial sila o hindi. Titingnan po natin yan. Pinaliwanag na ng Supreme Court, hindi yan ibig sabihin, bukas, kabakalawa, ano sabi? A reasonable time, okay, depending on the circumstances of the case. Opo, dito naman po sa similarities kung meron man po sa impeachment laban kay Corona and dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo, lalo na nung inihain pa ito sa Kamara po. Meron po ba, Attorney? Magkaiba po kasi. Yung nangyari po, ito sa pangalawa, unahin natin kay Chief Justice Corona. Kay Chief Justice Corona, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Hindi ko makalimutan yun, Disyembre, nagbotohan sila, 1/3 nakuha nila. Tapos sinet na yung simula ng trial kasi nga po, mga December yun, so pinasagot na within that period of time. January 15, simula na. Trial na. Ito po, yung kay VP Sara, dumaan sa Committee on Justice. Nakita nyo? Merong clarificatory hearing to determine ano yun, form, substance, grounds, and existence of probable cause. Di po ba? Yan ang nangyari noon. Existence of probable cause. Ngayon, nung nagawa na nila yun, nagboto sila, may articles of impeachment na sila, inayos nila, dinala sa plenaryo. Di ba? Nakita nyo, kamakailan lamang at pinagbotohan ng plenaryo. Magkaiba. Magkaiba proseso. Yung 1/3, yung kay Chief Justice Corona, ito yung tinatawag natin na express. Ito yung fast track. Basta nakuha mo yung 1/3, yung complaint na yun will constitute the articles of impeachment. Aayusin na lang nila tapos i-forward na, i-file na sa Senado kagad. Opo. Ngayon po, meron pong nakapending pa sa Korte Suprema po na pag-question doon sa proseso. No? Same pa rin. Nung una na binasura nga ng Korte Suprema, yung unang impeachment, tapos nag-impeachment file ulit sila. Tapos ngayon kini-question dahil marami silang mga nakita daw na mga butas doon sa isinasagawa na parang mini trial na nga yung termino ng mismong chairman po ng komite. Meron po ba kayong komento ukol dito? Lehitimo po ba yung pag-question din nila? And at the same time, hindi ba mag-a-adjust pa dito ang impeachment court na antayin na lang natin para hindi aksay sa panahon? Antayin na lang natin ang Korte Suprema or pwede pa rin silang umusad if ever wala pang desisyon ng Korte Suprema dito? Liwanagin natin. Liwanagin po natin. May petition silang final noon para pigilan yung pag-usad ng proseso sa Committee on Justice. Okay? Sabi nila kasi noon, mini-trial ito, hindi ito ayon sa konstitusyon. Ang dapat nagkukondak ng totoong trial ay ang dapat ang Senado, hindi dapat sila nagkukondak ng mga kung ano-ano pang proseso na parang sinusuri na nila ang ebidensya. Yun ang sabi nila. So nag-file sila ng TRO, ang petitioner, nag-file sila ng TRO. Hindi po yun naibigay for that time being. Tapos po naalala ninyo na nagpahabol sila ng supplemental petition. Lahat po ng subject matter nito ay doon po sa level ng House of Representatives. Nangyari na po lahat ng gusto nilang pigilan. Opo. So, kaya na-file ang articles of impeachment dito. Yung petition pong iyon ay walang question doon sa mangyayari dito. So ano pong ibig ko sabihin doon? Magpapatuloy, kaya nga po ito ay nagpapatuloy dahil hindi pinipigilan ng Senado maliban lamang kung meron silang petisyon na pigilan nilang Senado. Which to my mind, wala naman po. So ito po ay sa tingin ko itutuloy kasi yung bahagi na iyon na subject ng petition nila ay nalampasan na walang TRO na na-issue. Yun po yan. Opo. Pero maaari din po bang questionin ng depensa sa mismong impeachment court
yung pagproseso ng impeachment doon pa lang sa House level? Well, pag ginawa kasi nila yun, bakit hindi ba? Pwede nilang laging erase yun, di ba? Kasi sa amin kasi mga abogado, minsan, sasabihin nila na necessary yun para malaman natin na valid yung proseso. Kaya lamang po, pag ginawa nila yan, hahaba ang usapin sa aking pananaw at ang mangyayari po dyan, sasabihin nila, kaya ganito, ayaw nila Sasabihin nila, ayaw nila magpresenta ng ebidensya, ayaw harapin ito, kaya ginagawa yan. Yun lang po ang aking pananaw doon. Pero the fact that you would want to question, well, you could always question. Karapatan po yan ang bawat party sa isang kaso. Huwag lamang po na sadyang dinidelay. Yan po lagi yan sa aming mga abogado, yan lang laging pinaalala. You could always avail of the processes. Ayan po yan. Basta wag mo lang wag ka lang manghaharas, wag lang improper yung cost mo, di ba? And dahilan mo lamang ay hindi dapat increase ang cost ng litigation. Pero kung sa tingin mo ay may basihan yan, hindi masamang ilatag yan. Kung merong legal na basihan, ganun po yun. Opo. Attorney, si Jade po ulit. Ano ho yung inaasahan kaya ninyong sagot mula sa kampo ng Ayun. pangalawang Pangulo dito sa impeachment trial? Interesting ang question mo. Anong inaasahan? Kasi ilalabas pa lamang yan, di ba? Parang sa Lunes. Ipa-file yan. Ako sa tingin ko dyan, kasi ginawa na nila yung di ba? Nakita nyo, nagsagot na sila sa Committee on Justice. Palagay ko, ang tingin ko dyan, denials. General denial na hindi yung particulars nila i-discuss. Kasi palagay ko, aabangan nila sa trial. Kasi pag ngayon, let's say, sinilagay na nila sa sagot lahat, mababasa ng prosecution yung galaw nila. So ang importante lang doon sa tingin ko, gagawin lang, imi-meet lang nila yung bawat issue, yung disputed fact. And kung basta importante, may deny nila yon kung hindi naman totoo, tapos titingnan nila yan pagdating doon. Kasi kung mangyayari, di ba may articles of impeachment, tapos bubusisiin mo na isa-isa doon. So basang-basa na ng prosecution kung paano mo atakihin yung depensa mo. So yun ang tingin ko doon. So sa tingin ko, magfa-file sila sa Lunes, pero hindi yan yung parang as detailed yun. I think that's the right word. Opo. Hindi siya as detailed na inaasahan natin. Palagay ko harapin nila yan sa trial. Opo. Gamit yung mga grounds doon sa kanilang inihain na petisyon sa Supreme Court, maari ho bang maghain po ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang Pangulo? Ayun. Natanggap na rin yung tanong na yan. Actually, that's an interesting question. Wala po, liliwanagin ko. Sa rules of impeachment po, sa rules of impeachment ng Senado, wala niyan. Okay? Wala siyang motion to dismiss na pwede ka. Kasi nakalagay doon, to file an answer. Pero may provision po dyan na motion. Kahit basahin nyo yung rules of impeachment, yung motion to dismiss ay motion. Ngayon, tingnan nyo rin po, kung para makita nyo, wala namang silang in-enumerate doon na prohibited na mga pleadings. So, kaya may mga nagtatanong yan paano kung ganyan ang gawin? Yan po. Ang sinasabi ko lamang, kung titingnan ng rules of impeachment ng Senado, wala akong nakikita niyan. Yung motion to dismiss. Ang dapat gawin ay sumagot. Yun ang nakalagay. Diba? Sumagot na extendable period. Tapos po doon, pero may provision kung anumang motion ang inilatag ng parties ay pwede pag-usapan yan ng 1 oras. Makikita nyo doon. At yung panig ng mga senador, panig ng parties, pakikinggan. Ganun po yun. So hindi ko categorically sasabihin kasi I don't want to be honest, I don't want to be misquoted. O sinabi ni Salvador, pwede motion to dismiss. I just want to stick to the rules. Opo. Ang rules, sinasabi ko sa inyo, ang rules ito nakalagay, kailangan mo sumagot para mag-proceed sa trial. Yung may motion, may provision ng motion. May provision ng motion. Pero po walang categorical sa rules of impeachment na nakalagay na motion to dismiss. Para maliwanag lang. Opo. Pero sa panig po ng mga senador, kung i-review po nila yung articles of impeachment at kung sila mismo ang magbibigay ng desisyon, possible ho ba ang ganong scenario, attorney? Mag-motion po sila? Sino magmumosyon? Ang senador? Yes, yung senator judge. Pwede ba yan? Hindi ko nakikitang Alam mo, hindi ko nakikitang senador. Kung sakali mang gagawin yan.
Baka pang party. Kasi kahit sa regular proceedings, ang nagfa-file niyan party. Although, ang sa rules of court, pwede ang court motu proprio Yun. sa sarili niyang inisyatibo. Ang sa rules of court ang binabanggit ko, pwede subject matter jurisdiction. Wala kaming jurisdiction. Res judicata. Sabi niya may desisyon na yan. Litis pendentia or prescription. Hindi ko po kasi nakikita yung mga dahilan na yun. Na yung impeachment court, mag-aano silang magkakaroon ng initiative. Kami na. Pati dismiss namin, hindi ko nakikita kasi pati ho yun, magre-react ang tao doon sa tingin ko. Pag sila mismo, magre-react ang tao. Ibig sabihin nila, bakit kayo nag-aabogado? Para sa kung kanino. Ganun yan. Magiging mainit ang usapin. So, siguro tingnan natin kung paano. Ako ho, personal, nakita ko na hindi nila gagawin. At pag ginawa nila hindi ko sinasabing absolutely hindi nila gagawin. Pero pag ginawa nila, naging napakainit na usapin niya. Makita nyo paano mag-react. Kung yung palang na rules pa lang pinag-uusapan nila, di ba? Meron ng walkout, yung rules pa lang na electronic. Pag yan, mahirap na usapan yan. Pagtatalon todo-todo yan. Opo. So, nabanggit po ninyo yung rules ng Senado. Possible po, pwede ho bang mag-walkout pagdating sa botohan kapag tutol po sa desisyon? Sabi ho kasi yan, hindi naman nakalagay yan sa rules. Pero kasi ang importante, pag botohan yung quorum. Di ba? Pag wala kang quorum, di wala kang action. Di ba? Paano ka makakaboto kung wala kang quorum? Yung mga ganyan, kailangan quorum of those who are present. Di ba? Those who are present. Ang tingin ko lang, ito naman observation ko lamang, nung sila lumabas, alam nila na hindi kayo makakaboto. O paano kayo makakaboto? Wala kami. Di ba? Ganun yun. So nakita nyo medyo mainit ang usapin. Opo. Pero hindi ba may mga decision din po before ang Supreme Court attorney patungkol po sa quorum at valid session kahit may mga nag-walk out na ng mga senador? Alam niyo po, sa anuhan naman ng Senado, di ba, pag magpapalit ng leadership, 13. Pag ang mga major yan, 13. Pero yung mga lang yan, yung mga business, meaning yung, wala naman silang business, yung mga tinatalakay nila dyan, quorum. Opo, quorum of those who are present para makapag-conduct sila ng trabaho nila as legislators. Yan naman sa aking pananaw, sa aking pag-alala, that which I could remember, hindi naman kasi pakikilaman ng Supreme Court ang ma-action ng legislators generally because they respect that as a co-equal body. Lalo na yung mga ganyan na sa tingin nila mayroong political complexion, hindi nila pakikilaman. Ang pinakikilaman nila, kita nyo, kahit it's impeachment, para hindi ako ma-misquote, hindi pakikilaman yung kanilang nirevisit. Yan, baka makasabi, nirevisit ng Korte Suprema. Yung initiation lamang na impeachment, all others, hindi nila, as much as possible, they distance themselves. Kasi alam nila yung limit lamang nila ayon sa saligang batas. Ayan. Siguro, attorney, after nitong makapag-submit na ng sagot ang camp ng Vice President, umpisa na ang susunod. Ano yung susunod na procedure na? Well, pag nakasagot na, hindi ako nagkakamali, pwede pang may pagkakataon yung prosecution na mag-reply. 5 araw ang binigay sa kanila. Tapos, ang aking inaasahan ay magkakaroon sila ng mga meeting, pre-trial, parang preparation sa actual trial. Alright. I-identify nila yung mga testigo nila, yung mga dokumento, mga markahan, para mapabilis. At ano pa yung hindi na kailangan pagtalunan, magkakaroon muna yan. So, baka kasi inaasahan ng mga kabayan na, trial na yan, sa asais. Hindi po na, yun ang aking pananaw, hindi pa. Aayusin muna nila para everything will be in order. At hindi po pwedeng mandatory yung presence ng Vice Presidente? Pwede ho ba siyang umabsent or ano ba? Ayan, isa, maganda naman yung tanong mo. Nakalagay rin yan sa rules of impeachment. Nakalagay doon, ang kailangan bibigyan ng notice ang pangalawang Pangulo kung sino man impeachable officer at kanyang abogado. Yan po yan, kanyang abogado. Ngayon, paano kung hindi siya dumating? Tutuloy ba trial? Hindi siya dumating. Tutuloy ang trial, tutuloy. Paano kung abogado lang niya ang dumating? Hindi siya dumating. Tutuloy ang trial. Paano kung yung kanyang abogado at ang pangalawang Pangulo hindi dumating? Tuloy pa rin ang trial. Ganun yun. Yun po nakalagay sa rules nila. Kaya pag yung isipin ng iba na, huwag na lang, hindi na tayo magpaparting. Ay, tutuloy. Kita nyo nga sa Committee on Justice. Sa babang kapulungan, tumuloy. Wala siyang presence. Pero po ito, maliwanag na maliwanag doon sa rules of impeachment ng Senado na yan ang mangyayari pag hindi siya umapil.
tutuloy. Yun po yun. Opo. Balikan ko na yung kung sakali magdidesisyon yung Supreme Court doon sa kanilang petisyon, may effect pa ba yon or moot na yon? Sa tingin ko yung aspeto ng sa Committee on Justice baka mare-render moot kasi nasa ang records nandoon na po sa nandoon na sa Tama. Senado. Sa Senado, yes. So ang haharapin na natin itong impeachment trial na ito, nalampasan na po kasi nga walang separate petition. Ang petition ay ukol lamang sa mga actuation ng Committee on Justice. Alright. Ayan po yun. Pero hindi po ba, attorney, yun din yung nangyari yung sa last time natin, sa unang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Nakarating na rin sa Senado? Medyo iba po yun. Alam niyo kung ba't iba? Na-forward talaga. Pero tandaan niyo, yun ay naibalik. Hindi sila nag-proceed ang Senado. Kasi po pang ito, nag-proceed ang Senado, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na po. Iba ho nangyari noon eh. Oo. Kung babalikan ninyo, yan, di ba, nagtalo sila, kaya nga nagkasamaan na naman sila doon, nagtalo, nagbalitaktakan, tapos sanabi nila, ito ay dapat dahil may adjustment na dapat sa complaint, tapos iniremand nila, manalala, tapos sinasabi ng mga, pwede ba yun? Manalala, medyo iba ang factual circumstances nitong pangalawang impeachment doon sa una. Iba ho yun. So, kaya magandang binanggit nyo yan para rin sa ating mga kababayan. Alam nyo ho, titingnan nyo ang isang sitwasyon ayon sa facts. Ayon sa mga circumstances kasi po, bihirang-bihira yung identical ng facts. Nag-iiba yung complexion yan basta iba ang facts. Ganun po yun. Opo. Ang tao kasi minsan, ang naging ganito na yun. Ganito na yung naging desisyon ng Supreme Court. Kaya nga po ako'y nagtuturo rin, sinasabi ko sa mga estudyante ko, tingnan nyo facts. Huwag ang tinatandaan nyo lang yung isang paragraph na conclusion or ilang paragraph na conclusion. Tingnan nyo facts kasi gumagalaw po ang desisyon, nag-iiba yan ayon sa facts kasi nag-a-apply yan, application of the law based on the facts. Yun. Ayan, attorney. Maraming salamat po. Siguro, attorney, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood po sa inyo ngayon. Ang mensahe ko lamang po, una, magandang umaga muli. Salamat sa pagkakataong ito, Jade and Edmar. Ang sana po maging mapusisi tayo, mapagmasid kayo. Alam nyo, we've been through a lot of these political processes. And siguro mas maganda na kung nagpa-participate tayo, nalalaman natin, ang ating conclusion at ang ating opinion ay ayon sa facts. Ayan po yan. Hindi po tayo madadala lamang dun sa bugso ng damdamin natin. Kundi kung ano talaga ang nangyayari at para na rin po yan sa kabutihan ng ating bansa.